Magandang araw, bayan! Welcome po sa Rick Palacio Jr. TV. Paki-like, paki-subscribe na lamang po ng aking channel upang mapanood pa ninyo ang mga susunod ko pang tutuklasin, mga information at mga entertainment. Thank you. God bless us all. Kasama ang lalaking hindi mayaman pero may palasyo naman. Kuya Rick Palacio Jr. Kuya Rick Palacio Jr. Simula po ngayong araw, ating kong tatandaan, masayang programa ating napapakinggan. Palaso maliit ang katawan, malaki naman ang mamahal sa bayan. At Palaso ay ating pakinggan, dito sa paborito ng himpilan. At Palaso ay isang simpleng tao, kahit saan nakakausap mo. At Palaso hindi mayaman, pero siya may Palaso naman. At Palaso ating kailangan, nakapagbalita sa taong bayan. Mayroong mga nagkakaldaman, kaya siya ating pakinggan. Sabaw ang lalaking hindi mayaman, pero may Palaso naman. Yes, bayan, narito na lalaking hindi mayaman pero may palasyo naman. Si Kuya Rick Palacio Jr. Bumabati sa inyong lahat ng isang magandang umaga na may pagpalain po tayo ng ating buong may kapal. Araw tayo ngayon ng Lunes, May 17, year 2021. Welcome po bayan sa ating palatuntunang ating tuklasin. Bayan! Isang panibagong umaga, panibagong pag-asa, panibagong buhay ang muling pinagkaloob sa bawat isa sa atin ng ating buong may kapal upang tayo po ay muling maglingkod sa Kanya sa pamagitan ng paglilingkod natin sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating kapwa, lalong-lalo na mga walang-wala sa lipunan, may karamdaman at may kapansanan. Ari na mga bayan na magsilbi ang bawat isa sa atin bilang liwanag ng pag-asa sa mga taong nasa gitna ng kadiliman. Sa pangalan po ng bawat Kamnorteño, sa pamumuno ng ating Gobernador Egay Talyado, sa lahat ng ating mga barangay officials, sa municipal at provincial officials, at siyempre sa ating mga kongresista, mga senador, at sa ating Pangulong Rodrigo Duterte, sa inyo po lahat bayan, sama-sama tayong labanan ng COVID-19 na patuloy pong nagpapahirap sa bawat isa sa atin. Mamaya po mag-update tayo sa COVID-19 sapagkat tatlong magkakasunod na araw nagkaroon naman sa atin ng positibo dito po sa Camarines Norte. At siyempre pag-uusapan din natin yung pong ilang mga isyong nakarating dito po sa amin sa Radyo Pilipinas. Yung pong pagkuha ng bato dyan sa Mampurog River. At yung pong update natin sa vaccination. Sa ngayon, sino ba ang mga nakasalang batay doon sa priority list ng Department of Health? At ilan ba yung available na bakuna sa ating lalawigan at ilan pa yung parating? Siyempre po sa ating mga papasadaan din natin ating mga balitang pambansa at mula sa labas ng ating bansa. Sa ating bansa, siyempre, andyan po pa rin yung update natin sa COVID-19. At dito po sa buong mundo, balita natin
doon po sa patuloy na nagkakaroon po ng palitan ng rockets, mga bomba, at ito pong missile sa pagitan ng Hamas at ng mga Israeli. Doon po sa Tel Aviv, kaya marami na po ang namatay dahilan sa labanan na ito. Muling sumiklab na naman doon po sa pagitan ng mga Hamas at itong mga Israelita. Doon po naganap ang matinding bombahan sa Gaza Strip. At hanggang ngayon nagpapatuloy, kaya maraming naipit doon na mga turista, mga nagtatrabaho, lalo na yung mga Pilipino. Pero gumagawa na ng paraan ating pamahalaan sa pamamagitan ng Foreign Affairs, Department of Foreign Affairs, para mailagay sa safe na lugar yung pong mga Pilipinong naiipit doon sa palitan ng mga rockets sa pagitan po ng Israel at ng mga Palestinian. Samantala ngayong araw, mag-resume na po ang sesyon ng Kongreso. At isa nga po sa pagtutuunan ng pansin, batay po sa tanggapan ni Congresswoman Josie Banning Talyado, ay ito pong Bayanihan 3 na nasa 400.6 bilyong peso ang nakatakdang pag-usapan. Ito po naman ay para labanan ng COVID-19, kasama na yung massive vaccination program. Doon po sa bansang Israel, ano sa Gaza Strip, yung dalawang building na binomba ng mga warplanes ng Israel. Dalawang building po yung nakita natin batay doon sa television na pinalabas. Kuha mismo doon sa Tel Aviv ay dalawang mataas na building ang gumuho matapos na paulanan ng bomba ng mga warplanes, pandigmang mga eroplano ng Israel. At nandun nga po naka-stay doon, naka-house doon yung Al Jazeera, isa sa mga television network na doon po sa bansang yon. At siyempre yung Associated Press, nandun din po, naka-house. Kaya nagiba po yun. Kaya siguro off the air na yung Al Jazeera television. At yung Amerika ay kumbaga namamagitan na rin dito para matigil na itong labanan na ito, kasi sa gera wala naman pong nananalo. Pareho po yan natatalo, pareho nalalagasan. Ang kanila lamang nangyayari, babagsak ang ekonomiya dahilan sa yung mga gastos nila sa bomba, gasolina. Diba? Ang pinakamahirap yung binabawian ng buhay. May mga bata na nadawit. Kasi wala naman talagang pinipili ang bala. Wala naman pinipili ang bomba. Pag nandiyan ka sa war zone, ay mahirap. Pero ang sabi naman, bago naman binumba ng Israel, binigyan muna ng babala ng 1 oras na magsipaglikas na yung mga nakatira doon sa dalawang building na yon. Kaya siguro kung mayroon mang mga namatay roon, yun yung mga hindi lumikas sa kabila ng pagpapalikas ng mga military ng Israel. Ano po? Kaya siguro minimal lang ngayon, kasi maaring yung iba hindi talaga lumikas at maaring matigas, kaya sila yung nadisgrasya. Okay? At siyempre kukunin din natin ang pinakauling at lagay ng ating panahon para po sa kaalaman ng lahat. Kumustahin natin ang pag-asa. Ito po ang unat ng pag-asa sa kinuha kung kani-kanin lamang. Pakinggan po natin ang pinakauling at lagay ng ating panahon. Okay? Sandali. Bakit naging na-busy?
nag-busy line ang Pag-asa. Okay, sandali at kukunin natin. Magandang araw bayan! Paki-like, paki-subscribe na lamang po ng aking channel upang mapanood pa ninyo ang mga susunod ko pang tutuklasin, mga information at mga entertainment. Thank you. God bless us all. Ito na kinuha ko na actually ito. I-play ko na lang sapagkat maaga nating kinuha yung ulat Pag-asa para sa pinakahuling tiyatagan ng ating panahon. Before we go further, before we discuss ang ibang other issues, kunin muna natin panahon. Sir, magandang umaga, please kami. Sa'yo ako tao. Sa'yo report na Pilipinas. Para sa update natin, talaga natin panahon yung araw ng Lunes, May 17, 2021. Ito may yung meron na hangin mula sa dagat Pasipiko na nakaka-apekto ngayon sa ating bansa. Dahil ang silang sa Israel, saan po natin dito sa ating pagkabitulan, kasama ng probinsya ng Camarines Norte. Nagkarami sa rin tayo ng mga talaga natin panahon na init at temperatura natin ng naghapon. Dahil naulat hanggang sa naulat naman ang maging kondisyon nating kalamitan, maliban na lamang yan sa mga tulo-tulo o yung mga isolated ng mga pag-ulan na may kasamang pag-kulog at pag-kidlat. Ito nga po sa ating mga ating established o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. At maging nahinang sa katantanong hangin mula sa silangan ng ihiral at mararat sa mga katagpulan, ganun din naman maging panayat sa katantangan naman ng ating kaulatan. So walang warming na nakabagala sa karagatan ng Bicol region. So at tinataas na ito ang temperatura ngayong maghapon, dahil sa Camarines Norte, aabot po dyan ng 26 hanggang 32 ang taas ng Celsius. Araw sinikat, kaninang alas 5:19 umaga at tulugod namin alas 6:04 na kapatid. Para naman po sa ating mga tulugod ng alas 6:54 umaga. Mga dito sa Pag-asa sa Alberto sa Legazpi City, pinadyo na po ulan. Okay, yan po ang pinakauling tayat lagay ng ating panahon. Easterlies lang naman at wala namang sama ng panahon. Nakita po ang Pag-asa Legazpi. Okay, kaya ibig sabihin na kung magkakaroon man tayo ng paminsan-minsan na pagpatak ng ulan, iyan po ay dala ng easterlies dito sa ating bansa. Oras bayan, alas 8:23 na, napakabilis ng takbo ng ating orasan. Kaya tayo ay dapat ay mabilis din ang ating pagtakbo. Para tayo ay hindi po malagpasan ng oras, maunahan natin doon sa atin po mga ginagawa at gagawin pa. Okay, kukunin natin ang mga tumatakbong mga radyo patrol ng bayan para makuha natin po ang kanilang mga pag-uulat ngayong araw ng Lunes. At kumustahin natin ano bang mga activities ngayon dyan po dito sa provincial government at sa buong lalawigan po ng Camarines Norte. Sa oras na alas 8:24, kunin natin ang unang hataw ng ating balitang lokal mula kay Juby Manggubat. Mahigit na po sa 100 bagong pulis madadagdag sa Camarines Norte. Juby, magandang umaga. Please come in. Magandang umaga, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay. 124 na bagong pulis ang madaragdag sa Mobile Force Company sa Camarines Norte. Matapos na sila ay sumailalim sa basic insurgency training. Ang nabanggit ng mga bagong pulis ay nagmula pa sa iba't ibang probinsya at syudad sa Bicol Region. Sa panayam ng Radio Patrol kay Colonel Rogelyn Calandria, Police Community Officer ng Lalawigan, kanyang sinabi na ang mga bagong nakaragdagang pulis ay ma-assign sa public safety o mobile force at sapagkat pagtutuunan nila ng pansin ang ukol sa insurgensiya sa lalawigan. Ang Camarines Norte FM ay nahati sa dalawang mobile company. Ito ang merong isa sa 1st District at ang isa naman dyan sa 2nd District. Tiniyak rin ni Colonel Calandria na mga nabanggit na mga bagong pulis ay sumunod sa protocol. Lahat sila ay sumailalim sa rapid antigen test at kasalukuyang naka-quarantine. Sila ay magtatagal sa quarantine area sa loob ng 14 na araw bago sila magsimulang magtrabaho. Inaasahan naman ng mga bagong
bagong karagdagang pulis ay makatutugon sa pagsugpo ng insurgensiya sa lalawigan. Juby Manggubat, nag-uulat para sa bayan. Radyo Pilipinas Report. Okay, salamat kay Juby Manggubat. May karagdagang mga pulis siya na dumating sa atin para at least mapangalagaan ang ating pong kapayapaan. Ipatupad ang mga umiiral na batas dito po sa ating lalawigan. Kaya lang, siyempre, protocol po yan na kailangan muna na mag-quarantine o kaya mag-undergo ng antigen test, o swab test para malaman kung sila ba ay ligtas at hindi sila carrier ng nakamamatay na virus, walang iba kundi ang COVID-19. Umiwas sa mga nakamamatay na sakit. Mag-proper hand washing. Basahin at sabunin mabuti ang mga kamay. Kuskusin ang likod ng mga kamay. Pagharapin, kuskusin ang mga palad, daliri at mga pagitan nito. Mag-hand wash ng 20 seconds. Tandaan, prevention is better than cure. Ugaliin mag-proper hand washing. Okay na kalusugan. Okay sa bayan. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o umahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede rin wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Mahilig na sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na dito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infected ka ang mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailangan dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring ma-ospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa maraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala rin lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan natin isipin at kumilos na parang bibig na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangan lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parati maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipino magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa natin Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
balik tayo sa ating palatuntunan ng ating tuklasin bayan at ngayon po itutuklasin natin yung update sa COVID-19. Pero sisimulan natin ng pizza 12. Pizza 12 po ay 0 ang Camarines Norte. Pero simula ng pizza 13 bayan, eto na. Eto na po ang resulta ng pizza 12. Batay po ito sa report ng DOH Bicol Center for Health Development as of May 13. Ito na po sa Camarines Norte, mayroon po tayong 19. 7 sa Daet, 3 sa Basod, 4 sa Lago, 2 sa Santa Elena, 2 sa Vinsons, at 1 sa Mercedes. Okay, yan po. Yung sa ating lang ito, binabalikan lang po natin, at least ma-recall natin, yung pong data as of May 13. May namatay din pong 7 nung nakaraang Huwebes. Ang isa sa Albay, isa sa atin sa Camarines Norte, isa sa Camarines Sur, 4 sa Sorsogon. Pero yung recoveries naman ay marami. Marami din ang pong recoveries, umabot sa 100. Pero ang hindi tayo gaano after sa recoveries, although magandang balita din may nakaka-recover, kaya lang pag may namamatay, natatabunan din yung mga recoveries na yan eh. Ang mahalaga sana walang namamatay, walang nagpo-positibo sa atin. Ito yung gusto nating mabalitaan. Okay, balikan natin naman nung as of May 14, nung nakaraang Biyernes. Noong nakaraang Biyernes po ay mayroon sa Camarines Norte 12 ang nadagdag na naman. Noong nakaraang Biyernes lamang po ito. 7 sa Daet, 3 sa Santa Elena, 1 sa Lago, at 1 sa San Lorenzo Ruiz. Yan po yung nadagdag na naman sa atin. Pagdating doon sa namatay, mayroong 3 pero sa Albay naman ito. Okay, yan po ay pizza 14. Tingnan natin yung pizza 15. Dito na po sa pizza 15 nung nakaraang Sabado. Nung nakaraang Sabado, ito na po ang bagong reported cases sa kabuuan po as of May 15. Batay po sa ipinalabas ng DOH Bicol. Umabot na sa 9,729 lahat ng kaso ng nagpositibo sa Bicol region, but out of that figure, the active cases is 2,828. At ang bagong kaso ay 93. And then distribution of new cases, ito na po yung breakdown na naman, batay sa inilabas ng DOH nung nakaraang Sabado. Okay, ang Albay 27, Camarines Norte may 2 na naman tayo, 3 magkakasunod na araw, laging may positive sa atin. Out of 2, isa sa Labo po niyan at isa sa Paracali. Camarines Sur 46, Catanduanes 5, Masbate 1, Sorsogon 12. Recoveries naman ay 148 yung bagong recoveries, pero wala tayo sa recoveries. Camarines Sur 122, 4 sa Catanduanes, 15 sa Sorsogon, 7 sa Legazpi City. Pagdating doon sa namatay, may 3 na naman, isa sa Albay at 2 sa Sorsogon. Okay, yung mga nag-negatibo, good news naman ito, 91 sa Albay, 28 sa atin. Camarines Norte 28, Camarines Sur 246, Catanduanes 31, Sorsogon 101, Legazpi City 93, Naga City 22. Okay, yan na po yung latest natin kaugnay ng COVID-19 dito po sa Bicol Region, lalo na dito sa ating lalawigan ng Camarines Norte. Kaya nandiyan pa rin po ang patuloy na nadaragdagan ang ating pong mga nagpo-positibo sa COVID-19. Kaya kung hindi rin lang naman po talaga kailangan
ay huwag na tayong magsipag pupunta kung saan-saan. Siguro, kung bibili lang ng pagkain, madalian, kung mayroon na rin dyan sa inyong barangay, kasi may mga nagtatayo na dyan ng mga tindahan, ng gulay, isda, dyan na lamang tayo. Huwag na tayong pupunta pa sa mga palengke. Kasi nandyan yung maraming tao, we do not know kung isa sa mga masasalubong natin ay carrier na pala ng virus. Ang pinakadelikado po riyan ay yung tinatawag po ng DOH na asymptomatic. Walang symptoms, walang ubo, walang lagnat, walang sipon, yung pala ay carrier na. Sige, ang pakiusap kung kani-kanino, yun na ang nag-i-spread ng virus. Kaya ayan po yung paalala pa rin ng ating mga opisyal. Sa lalawigan, paulit-ulit rin binabanggit yan ng ating mga opisyal sa ating lalawigan sa pangunguna ng ating gobernador na kung hindi rin lang naman talaga kailangan, huwag na tayo magsipaglabas pa habang ganito pa yung sitwasyon natin. Siguro, pag dumating sa panahon na humupa na, doon na siguro tayo pwede mag-relax. Pero this time, never. Nating gagawin po yan. Lahat ng preventive precautionary measures ay gawin na natin. At iwasan ng magkaroon ng contact sa kung kani-kanino. Kapag hindi natin sigurado, hanggang sa ngayon, ay dahilan sa hindi nakikita yung virus, hindi natin sigurado kung sino pa ang carrier ng virus. Umiwas sa mga nakamamatay na sakit. Mag-proper hand washing. Basahin at sabunin mabuti ang mga kamay. Kuskusin ang likod ng mga kamay. Pagharapin, kuskusin ang mga palad, daliri at mga pagitan nito. Mag-hand wash ng 20 seconds. Tandaan, prevention is better than cure. Ugaliin mag-proper hand washing. Okay na kalusugan. Okay sabay. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng maipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang simptomas ng ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede rin wala kang nararamdamang simptomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pagdating mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na dito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailangan dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng tatlong tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaari ng ospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa maraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala rin lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan natin isipin at kumilos na parang bibig na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangan lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo
sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parati maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipino magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa natin Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Balik tayo bayan sa ating palatuto ng ating tuklasin na bayan at may nag-text nga pala kanina mga alas 8:19. Sabi dito, morning po, hindi po maganda ang signal dito, masinik, di maintindihan ng balita. Kung saan po kaya ito? Salamat po sa feedback. At yung mga nakikinig po sa amin ngayon, we need your feedback kung kumusta po ang aming signal this time. Para at least magawa po ng paraan, kasi kayo po yung mas nakakaalam, kayo yung nakamonitor sa amin kung okay po ba yung signal namin o medyo may problema. Salamat po sa nag-text. Saan po bang lugar yan? Di lang binanggit. Okay? At sa ating pong dagdag kaalaman, batay po sa ating pananaliksik ang katanungan, ang mundo lamang ba ang tanging may planetang may buwan o satellite? Ayan po ang sasagutin natin mamaya. Ito po ang aking text line sa mga may concern. 0929-686-7317. 0929-686-7317. Mayroon pong pagpupulong ngayon ng IMT tuwing naman yan Monday and Friday para magkaroon tayo ng update hinggil po sa COVID-19 at siyempre sa vaccination. Dito po ito sa Kanapawan. Salamat po sa mga taga Kanapawan. Siya nga pala, tinaalala ko dyan sa Bayabas, nakalimutan ko kasi yung pangalan ni Kapitan. Pakisabi man po, alam ko malakas kami dyan kasi nung kami magkaraban po riyan sa pangunan ni Globe Egay ni Kong Josie at kay Admin Alvin, ay ang lakas ng Radyo Pilipinas riyan. Pasensya na, nakalimutan ko lang yung buong pangalan ni Kapitan. Kung maaari po makatawag siya sa akin kasi may mahalaga lang akong itatanong sa kanya. Pakisabi man kay Kapitan dyan sa Bayabas. Ito yung number ko, 0929-686-7317. May number naman ako dyan kay Kapitan, kaya lang di ko ma-recall yung buong pangalan ni Kapitan, kaya nahirapan ako maghanap. Meron din pa ako ditong used clothes, baka makatulong po sa nasunugan. O saan kaya ito? May mga damit kaming sobra. Okay. Saan ba yun? May nasunugan daw po, may gusto mag-donate. Okay, salamat po doon sa mga gusto mag-donate. Okay, sa presyo ng gasolina, diesel, meron na naman daw pong pagbabago. Yan naman ay parang sa atin naman, na tayo dyan immune na tayo, taas-baba na yan. Ganyan na talaga yung sitwasyon. Kukunan natin overlook na yung pagtaas na yan ng mga produktong petrolyo at tayo po ay nakatuon ng ating pansin dito po sa COVID-19. Ngayon sa national, may ilan sa mga pinag-uusapan ay tungkol po doon sa passes, yung sabi nandito ay hindi pabor sa vaccine, sa policy na no vaccine, no entry. Kasi may mga nagpanukala na yung papasok lang naman daw po sa mga establishments ay yung mga nabakunahan na.
Parang yung bakuna, may pasis ka na. Kung hindi ka pa nabakunahan, hindi ka pa papasukin. Ay parang hindi naman maganda. Ano po, sapagkat hindi naman lahat ay gusto magpabakuna. Pero ini-encourage na lahat sana magpabakuna para may protection. Kaya lang hindi talaga maiwasan na mayroon talagang ayaw. Yun naman ang paniniwala niya, siguro karapatan niya naman yun. Ano po, wala naman na pwede magbigkas sa buhay natin at tanging sarili natin. Kung ano yung sa tingin natin makabubuti sa atin, yun ang gagawin natin. Kasi may mga ayaw talaga na nababahala. Kasi may mga naibalita na iniugnay sa bakuna, yung pong pagkamatay matapos na mabakunahan. Pero ang sabi naman paliwanag ng DOH ay iniimbestigahan yung iba, pero yung iba naman ay dahil doon sa kanila talagang karamdaman at hindi, walang kaugnayan doon sa bakuna. Nagkataon nga lang daw na nabakunahan, kaya iniugnay nung iba doon sa bakuna. Kaya tuloy nagkakaroon ng takot yung iba. Ano po, pero marami ng mga expert na nagsasabi, alin ba ang gugustuhin mo? May proteksyon ka o wala? Ano po? Sige, karapatan po ninyong tumanggi at karapatan nyo ding magpabakuna. Mamimili lang po kayo. Alin po ang gusto nyo? Depende na po yan sa paniniwala nyo. Kung sa paniniwala nyo na kailangan ang bakuna, magpabakuna kayo para may proteksyon. Pero kung kayo naman na hindi naniniwala sa bakuna at iniisip nyo baka kayo pa ay madisgrasya, ay karapatan nyo naman po tumanggi. Ano po, wala namang sapilitan dito sa ganitong sitwasyon. Okay, salamat nga pala sa mga nanonood sa akin sa Facebook page ko. Sa Rick Palacio Jr. Facebook page. Salamat po kay ilalapit-lapit nga natin itong ating kay Majubi Amenda, kay Maylin Pangaya, Kagawad ng and then kay Leah Banagaoga, at sabi niya, hi Kuya Rick, good morning. Good morning din sa mga nanonood sa atin sa aking Facebook page ng live. Ito, okay ang signal dito sa Santa Rosa Sur. June Mapa ito. Si June Mapa. Si June Mapa, kakaiba naman ang apelyido nito. Ito yung taong hindi mawawala sapagkat may mapang lagi. Dahil mawawala si June sapagkat laging may dalang mapa. Okay. Kunin natin mga dagdag na mga balita natin. At pag marami tayong pag-uusapan pa, mamaya-maya po yan. Tungkol dyan sa vaccine o interest. Okay, kunin muna natin mga dagdag na mga balita at tuklasin natin ang balita ni Ino Noguera. Radyo Pilipinas Report. Ino, magandang umaga. Please come in. Yes, maraming salamat, Sendik. Magandang umaga sa ating mga tumating na subaybay. Sa nakadagdag balitang lokal, Sendik, nanawagan ngayon na si Acting Provincial Health Officer Dr. Francis Eta Pugko na doon na ingat sa kabila ng tumataas na kaso COVID-19 na receptive by Dr. Wilson, Dr. Command for Health at pasok na mga putol-putol ang line mo, Ino. Putol-putol ang line mo. Tsaka paki-adjust na lang. At sayang naman ang balita mo. Hindi ganong maunawaan. Go ahead. Try natin. Okay na po. Go ahead. Okay. Ayon po, isang break ng Principal Officer Dr. Ramon Francisco Excellent Command for Health ang tasan ng mga LGU na mas kaigtingin pa ang mahigpit na pagpapatupad ang quarantine at isolation upang maiwasan sa mas lalo pang pagkakat ang nakamamatay na sakit na COVID-19 na sa nagitat ng itang kalatas na Republic Act 11332 mandatory reporting and public health concern ay importanteng maikatupad ng mga local government unit ang mga nakasaad aturang batas. At ang nagpapalitang pagpapatuloy yung pag-irarap ko in Pinas. Radyo Pilipinas Report. Okay, salamat kay kasamang Ino Noguera.
Yan, talagang hindi tayo dapat magkampante sa mga panahon ito dahil sa patuloy po na nadaragdagan yung pong mga nagpo-positibo sa COVID-19 sa ating bansa, sa ating Riyong Bicol at sa ating lalawigan ng Camarines Norte. Okay, magbabalik po tayo sa ating palatuntunan, ating tuklasin bayan at mamaya iparinig ko po sa inyo yung sa inyo yung naganap na pagpupulong na kaugnay sa COVID-19 vaccination dito sa ating lalawigan nitong nakaraang linggo, pagkalipas lamang ng ilan saglit. Umiwas sa mga nakamamatay na sakit. Mag-proper hand washing. Ang mga nagpo-positibo sa COVID-19 dito po sa ating lalawigan sa Camarines Norte. Sa opisyal na pahayag, SM Rick, kinilala po ang mga nagpositibo na sila Bicol number 9412 is 29 years old at ito po sinasabing residente ng Barangay Tigbinan, Labo, Camarines Sur o Camarines Norte. Nagtatrabaho po ito bilang isang helper at nagkaroon po ng mga sintomas nitong nakalipas na May 8 at wala siyang travel history, wala ring exposure at sa ngayon po ito ay naka-quarantine sa barangay isolation facility simula pa po nung magkaroon po siya ng sintomas at lumabas nga sa sinakahuling swab test na siya ay isa sa 3 mga nagpositibo mula po sa bayan ng Labo. Ang ikalawa naman po na nagpositibo ay si Bicol case number 9413. Ito ay isa namang lalaki, 39 years old, taga-barangay Kalamunding, Labo, Camarines Norte, at sinasabing ito po ay isang barangay official. Nagkaroon po siya ng mga sintomas, gaya na lamang ng lagnat, nitong nakalipas na May 1, at din daw po itong huminga kung kaya po ito ay ipisinailalim sa test at nagpositibo. Sa ngayon ay ito po ay admit sa isang pagamutan, panlalawigang pagamutan dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Habang ang ikatatlo naman na nagpositibo mula pa rin sa bayan po ng Labo, Bicol case number 9415, babae naman ito as 8 years old, taga Gumamela, Labo, Camarines Norte. Ito po ay walang hanap buhay at nakaramdam po ng mga sintomas, gaya na lamang ng panghihina ng kanyang katawan nitong nakalipas na May 5 at sinasabing siya naman ay merong travel history mula po sa lalawigan ng Cavite. Ito si Bicol number 9415 ay admitted po sa Camarines Norte Provincial Hospital. At ang panghuli SM si Bicol number 9422 ay isang lalaki, 54 na taong gulang at taga-barangay Malatrap, Labo, Camarines Norte. Ito po ay sinasabing ang hanap buhay ay online seller at nagkaroon din po ng mga sintomas itong nakalipas na May 8 at siya po ay tinest sa swab test at lumabas po na positibo at ngayon ito po ay confined sa barangay isolation center ng nasabing lugar. Karugtong pa niyan, SM Rick, patay po sa opisyal na pahayag na ipinalabas ng kasalukuyang punong bayan ng Labo, ay iniulat din dito na meron pong isang probable patient sila na binawian ng buhay, hindi naman po ng Labo District Hospital. Ito ay isang 62 years old na lalaki, taga-barangay Kabusay, Labo, Camarines Norte, kung saan dinala po sa nasabing hospital sa Labo District, bandang 2:00 ng madaling araw, at kung saan po ay nagpositibo sa antigen test, kung kaya ito po ay sa kasamaang palad ay pumanaw, hindi pa man lumalabas yung resulta ng kanyang RT-PCR test. So ang bayan po ng Labo ay nakapag-ulat po, nadagdagan po ng isang casualty
kaugnay pa rin ang ating patuloy na pakikibaka dito po sa pandemya. At soling statement po, official statement ng LGU Labo ay sinasabi rito mahigpit nilang pinagbabawal ang mga sumusunod. Kaugnay pa rin daw ng dumaraming kaso ng COVID-19. Po dyan ang pagsusuot ng face mask at face shield at hinihikayat nila na umiwas muna sa mga matataong lugar ang ating mga kababayan at kung sakaling hindi man daw maiwasan ay talagang i-observe ang tinatawag na physical distancing. Palagi din daw po mag-disinfect at maghugas ng kamay, magpalakas ng resistensya sa katawan at hanggang maaari nga po ay wag muna o umiwas sa mga social gathering. Yan po ang pinakahuling impormasyon kaugnay pa rin ng mga nagpo-positibong kaso ng COVID-19 sa ating assignment. Sa bayan po yan ng Labo, Camarines Norte. Ang ating pong source ay ang mismong LGU Labo. Si Agnes Elia para sa mga balita at informasyon, nag-uulat para sa bayan. Radyo Pilipinas Report. Okay, yan po yung updated report natin sa pag-ulat ni Agnes Elia. Yun yung magandang report tungkol dyan dahil may pinalabas na official statement ang LGU. Siguro dapat ganyan lahat na LGU. Diyan naman sa San Vicente, very vocal naman si Mayor Francis Ong. Agad yan na tumatawag kung mayroong mga announcement tungkol po dyan sa mga nagpo-positibo sa COVID-19. Okay, siguro panghuli na lang nating information yung pong sa Miss Universe 2021. Hopefully manalo yung ating pambato. Good luck kay Miss Rabia Mateo para sa Miss Universe 2021. Okay, sa ating pong huling mga bibigyan ng daan, siyempre po sa ating mga kababayan, talagang iba yung pag-iingat talaga ang ating kailangan para tayo ay hindi tamaan ng COVID-19 na talagang andyan po, nandyan patuloy na dumarami, patuloy na may mga tinatamaan dito po sa ating lalawigan. At yung balita, lumabas na balita kahapon, I think kahapon yun, ay yung Indian variant na ibalita na parang may pumasok na daw po sa Bicol. Yan siguro ma-verify natin yan sa DOH Legazpi City kung na-confirm na ba yan na talagang yung pinatatakutan na Indian variant ay nakapasok na ito sa ating bansa. Pero bago yung nabasa natin na balita na hindi man yung nakapasok na sa Bicol region. Yan po yung isa sa malungkot na sitwasyon natin kung totoo nga yan. Ano po? Yan, siguro i-verify natin yan sa DOH Bicol. Okay, magpapaalam na po ang inyong Bicol. Inabot na tayo ng ating oras. Ang ating pansamantala namang pamamaalam sa ating palatuntunan ng ating tuklasin bayan. At siyempre, sa ating pong dagdag kaalaman. Okay? Ang mundo lamang ba ang tanging planetang may buwan o satellite? Ang kasagutan po ang buwan o moon o luna sa wikang Latin ay ang nag-iisang natural satellite ng mundo. Subalit ang ibang planeta ay mayroon ding mga buwan. Karamihan pa nga sa mga ito ay may mahigit sa isang buwan. Ang Mars at Neptune ay may 2 buwan. Ang Uranus ay may 5. Ang Saturn ay may 10. Ang Jupiter na may pinakamalaking planeta ay may 14 na buwan. Ang Mercury at Venus ay wala namang buwan. Okay, yan po ba yan ang ating dagdag kaalaman sa mga oras na ito?
At siyempre sa pangalan po ng ating mga Radyo Patrol ng Bayan, andyan si Joby Mangoba, si Ino Noguera, at si Agnes Elia. Sa pangalan ng lahat ng ating mga opisyal, simula Barangay Municipal Provincial sa pangunan ni Governor Ege Taliado, sa bawat Cam Norteño Bayan, kayo po ang aming inspirasyon, kayo po ang aming pinaglilingkuran, tulong-tulong po tayo, makiisa tayo upang hindi na dumami pa ang mga tinatamaan ng COVID-19 sa ating lalawigan. At siyempre, bago ako tuloy ang magpaalam, ang aking paalala pa rin, ang buhay sa mundong ibabaw ay walang saysay kung si Kristo'y hindi natin kaagapay. Sa Salmo 136 verse 1, sabi po rito, "O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endures forever." Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat Siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Okay, bayan, nalagi ko po sa inyong iniwan ng isang maikling kasabihan, ang taong may mabuting kalooban, pinagpapala ng buong may kabal. Thank you, God bless. Sa buong ang lalaking hindi mayaman, pero may palasyo naman. Simula po ngayong araw, sa iyong programa ating mapapakinggan, palasyo ang antorman. Si Rick Palasyo ay maliit ang katawan, pero malaki naman kanyang pagmamahal. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, kung umahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas ng ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede rin wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-iinda sa bahay, maaaring mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na dito ang lolo at lola. Sila ang pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19.